Tumayo po ang lahat. Mula po sa Aklat ng Mga Awit, 103:1, si Yahweh ay papupurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Tayo po'y manalangin. Aman Diyos na banal at dakila, salamat Ama sa gabing ito na narito po kami muli upang magpanalanginan sa isa't isa. Ama, kayo pong aming tinataas sa gawain na ito. Purihin ka po namin, Ama, sa gawain na ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng iyong malak na si Jesus. Amen. Tayo po makakaupo na. Maligayang sinasamba aming Diyos ng pagsinta. Ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa. Tunawin ang matang saya at lahat ng pangamba. Kagabigay ng ligaya kami punuin na. Nalilingit ka ng galak, sinag mo'y namamara. Sa palibot ng marilan ay nagpupuri lahat. Bundok parang gilid gubat, bulaklak kalagpagan. Maging awit at lagaslas, puri sa'yo ang saad. Kami samahan sa awit na nanggaling sa langit. Pagharian ng pag-ibig, madlang magkakapatid. Sa paglakad ay inig, tagumpay sa ligaya. Sa tuwad na paglaging tinig, samahan sa pag-awit. Ngayon naman po'y makakarinig tayo ng pasasalamat. Gagaling po sa ating President ng Kababaihan. Welcome back, Kapatid Annie de Maguila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat. Muli nakabalik ako sa pananambahan sa ating iglesia. Salamat sa Panginoon sa ganitong kaparaanan na ang pananampalataya ay patuloy na lumalakas. Saan man ako naroon, nagpapatuloy na nagagamit pa rin sa ibang paraan kahit nasa malayo. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aming pagbiyahe.
naroon ang pag-iingat ng Panginoon na kasama namin sa ilang araw na aming pagbiyahe at nakarating naman ng maluwalhati at safe para sa aming pag-uwi. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon din yung mga nagawa ko doon sa Canada kasi doon sa pinagsisimbahan namin, nakakakaroon din kami ng Bible study. Nagiging leader din po ako sa mga kababaihan. Kaya nakakatuwa naman na hindi rin naman ako naging, kumbaga na, nakatenga lang ako doon, kundi nagagamit pa rin ako kahit saan ako naroon. So, salamat sa Panginoon kasi tinuturuan pa rin niya na makapag-aral ako sa mga salita ng Panginoon. Tunay na ang Panginoon ayaw niya na pag nasa Kanya, gusto niya magagamit ka saan ka ba naroon. So salamat sa kalakasan, maging sa aking mga anak, sa trabaho ni Gladys, nawa ay patuloy na naroon pa rin ang presensya ng Panginoon sa lahat ng oras para sa aming buhay. At salamat din sa Panginoon sa buhay ng kapatid ko na nakaraan na nagkasakit si Julie. Natutuwa ako kasi malaki na improve nung kanyang paa, nawala yung manas. Nagpapatuloy siya na naging malakas siya ngayon. Tuwa-tuwa ako kasi nakita ko siya naging maayos ang kanyang kalusugan ngayon. Bagamat nagpapagamot pa rin, pero sa tulong din kasi ng panalangin para sa ating lahat. So, salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya niya para sa amin. Magandang gabi po. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo. Batiin po natin ang ating mga katabi ng Merry Christmas. Merry Christmas! Ngayon, samahan niyo po akong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon.
ating pag-awit. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakakaupo na po ang lahat. Ngayon naman po'y makakarinig tayo ng salita ng Diyos na pangungunahan po ng ating kapatid Noemi Baile. Good evening po sa inyong lahat. Pasensyahan ulit ang ating boses at maganda. Ang ating pong topic na gagalawin ngayong gabi ay nasa Luke 2, 8 and 9 and 10. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people."
Ang ating pong gagawin ngayong gabi ay parang kumbaga sa gubat, kung napag-aralan nyo na yung bawat puno, ang gagawin natin ay pag-aaralan natin yung overall, yung kagubatan, no? Buong kagubatan. So, ang nais ko po sanang gawin ngayon ay ibigay sa inyo yung overall plan ng Diyos. Dahil ngayon, ang ating sineselebrate ay Christmas, part siya ng plano. Pero para mas ma-appreciate natin yung plano ng Diyos, sisimulan ko po dun sa overall, yung bigger picture. At kapag diniscuss mo yon, matatouch natin ang sino ang Diyos, ano ang tao, ano ang plano ng Diyos, at ano ang timeline ng plano ng Diyos na yon. Ano ngayon ang susunod na mangyayari. Yan. Clear po ba? Susundan niyo ako kasi pakwento ang gagawin ko dahil masyadong bigger picture nga malaki, no? Pero kung i-summarize natin, sundan niyo ako, I hope maunawaan niyo at ma-appreciate ang Christmas. Okay. So, may Diyos, simulan natin, no? May Diyos, isang Diyos, alam natin, tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At may characteristics ang Diyos na to. Omniscient, ibig sabihin, alam niya lahat. Omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Omnipresent, nasa lahat ng dako. Holy, banal. Ano pa? Spirit. At ang pinakamaganda, siya ay pag-ibig. God is love. At dahil sa naturalesa ng Diyos na siya ay pag-ibig, alam niyo, pag umiibig, gusto niyo sineshare. Diba yung pag-ibig na yon? Wala namang umiibig na puro sarili. Gusto may object of love. Nag-usap-usap ngayon yung Diyos. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Sabi niya, gusto nating magmahal. May gawa tayo ng plano na wherein lalaho ko, dadami ang magmamahal. O sige, ang maisip natin, gagawa tayo ng tao. Anong itsura ng tao? Kalarawan natin. Ibig sabihin, kapag kalarawan ng Diyos, ay halos kapareho, no? So anong ginawa niya? Ang gagawin nating tao, may katawan. May ulo, may lahat na, no? Mata, ilong, what? Maganda yung kanyang organs, yung kanyang system, may reproductive, may digestive, alam niyo na yon. Yun ang katawan. Pangalawa, may kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Ibig sabihin, mayroong mind, may isip. Tandaan, may isip. Pangalawa, may free will. Ano yung free will? May kakayahang magdesisyon. May kakayahang pumili. Pangatlo, may spirit. Ano yung spirit? Ito yung magkokonekta tayo sa Diyos. Kaya nga mapapansin nyo ang tao, miski nung araw pa, no, in early cultures, sumasamba sa mga hayop, sumasamba sa sun, sumasamba sa bundok. Ano kaya yon? Kasi naka-wired sa tao na kumonekta to somebody higher. Naka-wired sa kanya na gusto niyang humanga, gusto niyang sumamba. Part yun ng katangian ng tao. So katawan, kaluluwa, which is mind, free will, and emotion. So tayo lang yung napakasarap magmahal eh. Masaya, minsan malungkot, minsan excited. Part yun ng pagiging tao. At ang pinakahuli, yun nga ang spirit. So sabi ng Diyos, yan ang tao. At sapagkat ang Diyos ay relational, ibig sabihin, gusto niya may relasyon. Yung Ama, type niya yung anak, type niya yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, love niya yung anak, love niya yung Ama. Loving relationship. So, ang gagawin nating tao, magkakaroon din ng loving relationship. At sila ay gagawin nating mga anak natin. Anak ng Diyos. Clear po ba? Ito sa ako, clear po ba?
Clear? So, iyon ang plano ng Diyos. Ngayon, binigyan natin sila ng free will. Kung magdesisyon yan ng mali, kung pumili yan ng mali, sa ating prinsipyo at sa ating konsepto, ang kabayaran ng kasalanan, yung paggawa ng mali, ay kamatayan. Paano na ngayon ang tao kung piliin ay puro masama? So, sa plano pa lang nila, sinabi na, o sabi ni Gadasan, ako ang magpapakatao para maligtas sila sa kasalanan. Sabi naman ni Holy Spirit, sige, tulungan tayo, sabi ni Ama, ako rin. So ang Diyos na yon, isa ang layunin. Ang tao ay gawing anak niya. Clear po ba? Ngayon. So, yun ang plano, natupad nila lang si Adam, si Eve, si Abel, si Cain. Sunod-sunod yun, no? Mapapansin nyo, may mabuti, may mangyaring masama. Mabuti, may mangyaring masama. Hanggang sa pilihan sila ng pilihan, kumukuha ang Diyos ng isang tao. Sabihin mo, masama yun, mali yun. Mag-ayos sila. Hanggang dumating sa dumami na yung tao. Nakarating na dun sa mga Israelites na talagang tutulungan ng Diyos. Magkakasama na naman. Sasamba na naman sa kung sinong Diyos. Tutulungan na naman sila ng mga propeta. Hanggang dumating si Moses, niligtas sila ulit. Yung buong history ng Israel ay istorya kung paanong hindi makamit ng tao yung tunay na pagsunod sa Diyos. At nakita talaga na kailangan ng tao ang Diyos para makasunod sa Diyos. Nakarating tayo doon. Sa kanilang timetable ngayon, nung panahon ni Joseph at ni Mary, sabi, now is the time. Kailangang tulungan na ang tao, kailangang i-save na ang tao dahil natutunan nila kung ano ang pamumuhay na masama. At kung ganyan ang mangyayari sa lahat ng henerasyon, hindi matutupad ang naisip natin na mangyari sa tao. Na sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Paki-recite nga po. Ayan. Sapagkat gayon na lang ang pagmamahal. Pwede namang hindi iligtas ang tao, creation lang naman, di ba? Pwede namang gumawa na lang na ibang klase. Pero dahil sa pagmamahal, sabi niya, talagang ibibigay ko ang buhay as per their plan, buhay ng God the Son, para maligtas ang tao. Dahil ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. At ito, ang pagliligtas na ito, ay hindi dahil mabait na yung tao, kundi dahil pagmamahal. Dahil sa grasya, grace, or dahil sa, ano ba yung grace sa Tagalog? Biyaya ng Diyos, no? Dahil sa biyaya niya, ililigtas niya yung tao dahil sa pagmamahal niya. For by grace, you are saved by faith. Dahil sa pagtatrust ng Diyos sa atin at pagtatrust natin sa Diyos, no? Bibigay ang God the Son. O yan, balik na tayo ngayon sa Christmas. Bumaba ang God the Son, nagkatawang tao. So sabi nga ni Pastor, yung isang nagpastor sa atin, yung dating bisita, hindi natin sineselebrate ang birthday per se. Pag Christmas, ano sineselebrate natin? Yung pagkakatawang tao. Na sineselebrate natin, wow, dumating ang Diyos. He came dito sa mundo. Yun ang sineselebrate. Nagkatawang tao ang Diyos. 100% God, 100% man. At sapagkat nagkatawang tao, kaya niya nailigtas ang tao sa kamatayan. Ang kabayaran ay kamatayan. Bakit kaya niya? Siya lang ang mamamatay, lahat tayo, dami-dami.
Dahil siya ang lumikha sa atin. So sambot niya yung lahat ng nilikha at lilikhain pa rin. Sambot niya ang kasalanan kasalanan ngayon, kasalanan kahapon, kasalanan bukas. Sambot niya kasi siya ang lumikha sa ating lahat. Iyon ang napakagandang bagay na nangyari kapag Christmas dahil kung hindi nagkatawang tao, wala na tayo lahat. Patay. O kabayaran ni kamatayan, wala. Walang magliligtas sa atin. Wala na rin yung plano ng Diyos na gawin tayong anak niya. So, nang dumating ang si Kristo, balik tayo dun sa dun sa Luke 2:8-9, may Tagalog, Nori, di ba? Sabi niya, nagkaroon ng mayon. Ayun, may Tagalog. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang tupa ng gabing yon. Kaya hindi pwedeng December 25 dahil winter yon. Pwede raw September 17 pero wala rin, no? Basta hindi importante ang date. Ang importante, dumating siya rito. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kung kayo ang shepherd, biglang may dumating napakaliwanag. Hindi ba kayo matatakot? Nagtataka ka, takot na takot ka. Pero sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita. Good news. So, sinasabi natin gospel. Good news, no? Para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Great joy to all people. Hindi lang sa kung sino, sa lahat. Ayan. Sapagkat, isinilang ngayon, sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, si Kristong Panginoon. Mind you, 3 po. Isinilang ang tagapagligtas, isinilang ang Kristong Panginoon. 3 kagad na qualities ni God ang sinabi sa shepherd. Tagapagligtas ay Jesus yun. Kaya si Jesus ay papangalan. Ibig sabihin ng Jesus, tagapagligtas. Christ. Ang Christ po ay hindi pangalan. Yun po ay adjective. Adjective, no? Naglalarawan ng kung sino yung si Jesus. Siya ay anointed. Anointed one. Ibig sabihin, siya ang nilangisan, siya ang may propesiya. Ano ang propesiya sa kanya? Na siya ay magiging King of Kings. And, Panginoon. Ang Panginoon po, Yahweh. Lord, sa Ingles. So, 3 ang katangian na ibinigay kay Jesus. Tagapagligtas, King of Kings, at Yahweh or Lord. So, nalaman kagad yun ng mga shepherd. Paano ngayon maganap ang plano ng Diyos sa tao? Nang bumaba si Jesus, tuwan-tuwa. Yan, nagkatawang tao na. Yan ang simula. Incarnation, no? Yan ang simula ng salvation. Kaya importante ang Pasko. Importante na i-commemorate natin ang pagdating, ang simula ng pagganap, ng implementation ng plano ng Diyos. Ito ang pinakasimula. Kaya nga, good news, eto na. Ngayon pa lang, sa panahon ni Mary and Joseph, magaganap ang pangarap ng Diyos para sa tao. So ngayon, nanganak na, di ba? Sabi ngayon, sa kanyang paglaki, ibibigay ang kanyang buhay. Alam niyo na yon. Pagdating ng mahal na araw, na-crucify si Jesus Christ. Namatay sa bayad na kasalanan. Afterwards, nabuhay. Anong effect nun? Anong significance nun? Kung namatay si Jesus, sambot tayo, kasama tayo, nang mabuhay siya, kasama pa rin tayo. Iyon ang mangyayari sa tao. Kaya, karuktong ng Pasko ang second coming. Karuktong ng Pasko ang resurrection. Karuktong ng Pasko ang
muling pagdating ni Jesus later on. Dahil namatay, nabuhay. Iyon ang plano ng Diyos sa ating lahat na bubuhay hindi lang for 80 years, 100 years, kundi eternity habang buhay. Ngayon, tapos na yon, alam na nating lahat. Tapos na yung kay Mary and Joseph. Ano na tayo ngayon? Sabi natin, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. So, paano ang ginawa natin? Naniwala tayo kay Jesus. Naniwala tayo na namatay siya para sa atin. Naniwala tayo na siya'y darating. Naniwala tayo na siya'y Panginoon. Lahat po ba nasa ganong stage na? Diba? At this point, kung naniwala na tayo, kung tinanggap na natin si Jesus, ano na ang kasunod? Marami pa. May kwento ako sa inyo. Ilang ano? May kwento ako. Kung alam nyo na yon, Hope for the Flowers, mga teenagers, lumang libro yon. Nakwento ko na to eh. Si Green at si Yellow ay caterpillar. Magkasama si Green at si Yellow lagi. Kain ng dahon. Tapos, dumating ang panahon, enjoy na enjoy sila. Hanggang itong si Green, na-bore. Ayaw ko na, kain na lang ng kain. Baka may mas maganda pang purpose, hindi lang kumain. Sabi ni Yellow, okay na yun. Hindi, hahanap ako, iwan kita sandali. Lakad si Green, hanap siya ng hanap. Ano kayang, bakit ako ganito? Bakit kaya I feel empty? Parang may kailangan pa. Hanggang makakita siya ng mga caterpillar din. Akyat na akyat hanggang sa taas. Sabi niya, naku, baka yun yung hinahanap ko. So, nakiakyat siya, akyat. Kahit matutungan niya iba, kailangan kong malaman para lumikaya ako, para matahimik ako. Dahil may hinahanap ako. Akyat siya. Nakarating sa taas. Wala. Ano? Bakit sila akyat, hirap na hirap? Ang nagkakanda sakit, wala pala. Bumaba siya ngayon. Sabi nung umakyat, anong nasa taas? Wala. Lungkot-lungkot niya. Lakad siya ulit. Nakita niya ngayon si Black Caterpillar. Nakabitin. Uy, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, tingnan mo ako. Mayroon tayong hinahanap. Parang ito yung hinahanap natin. Hinahanap ko. Sabi naman ni Green, ako rin, may hinahanap. Oh, sabi ni Black, ako magtatry ako ha. Tingnan mo ko, huwag kang alis. Sabi naman ni Green, syempre, wala na nga ako magawa eh. Tingnan kita. Tiningnan niya. Nag-i-spin siya ng kukun. Hanggang mawala si Black na iba itsura. Maya-maya, dami lang panahon, parang may trying to come out, no? Gustong lumabas, pero nagpupumiglas doon sa kukun. Ay, sabi niya, ano nangyayari? Afterwards, nakita niya lumabas yung pakpak. Ayan, lumipad. Ay, sabi niya, Black, ano nangyari? Sabi ni Black, ito. Ito yung dahilan kung bakit tayo caterpillar. Ngayon, dadami na bulaklak. Tayo magsasabog ng kagandahan sa mundo. Sabi ngayon ni Green, ako rin. Sasabihin ko rin sa iba. Si Green din, naging butterfly. Pumunta rin siya sa iba, sinabi niya ng sinabi. Bakit ko kinuwento to? Kasi, ganun tayo ngayon. Tayo ngayon si Black. Tayo si Green. Naranasan na natin what it means. Kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Kailangan sabihin natin sa ibang caterpillar. Kailangan sabihin natin sa mga tao, ito yung grasya ng Diyos. Ito yung kapayapaan ng Diyos. Ito yung pangarap ng Diyos para sa atin. Hindi tayo tao lamang. Napakaganda ng plano ng Diyos. Sabi, eyes have not heard, nor our eyes have seen what God has in store for us.
Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga kung ano ang inilalaan ng Diyos para sa atin. Napakaganda. Kaya nga, sa second coming, tayong lahat na nakakilala, magiging glorious, glorified body. Iba na ang ating katawan. At sabi, magkakaroon ng new heaven. Ay, iba na pala heaven. Hindi basta nandun sa atmosphere as we know it. Third atmosphere daw. Iba na ang universe. Iba na earth. Sabi, wala nang pain sa mga nagkakasakit. Wala nang luluha. Dahil wala na, lahat masaya na. Alam natin ngayon, sa panahon ngayon. Ang buhay na ito, sabi nga, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Naipako ako kasama ni Jesus. And the life that I live, itong buhay ko ngayon, Christ lives in me. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya nga, ang ipinamumuhay ko, yung buhay ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa kanyang pagmamahal sa akin. Ang banal na Espiritu naman, nung matapos si Jesus, sabi niya, Tetelestai, my mission is finished. Napatawad na kayo lahat. Malinis na kayo lahat. Justified na lahat. Lahat ng tao yun, ha? Yun ang union with Christ. Lahat ng tao. Pero, may isa pang union with Christ. Kaysa ng Espiritu Santo. Hindi basta, tinanggap ko, tapos na. Kailangang lumago. Dahil sabi ni Kristo, kalarawan ko kayo. Hindi pwedeng kalarawan. One day lang. Bukas iba na. Ang isip ay kailangang magbago. At sino ang tutulong? Banal na Espiritu. Nasaan ang banal na Espiritu? Nasa atin. Noong magkaroon ng Pentecost, bumaba ang banal na Espiritu. Noon lang bumaba at ang lahat ng sumampalataya ay sumati ng Espiritu. Kasama mo sa katawan mo. Sabi, your body is the dwelling place of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, part ng Trinity yan eh. So, ibig sabihin, pag Holy Spirit nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang Ama, nasa iyo ang Anak, buong Diyos, Yahweh, is in you. Laging sinasabi yan, pero think about it. Isipin nyo, kasama mo ang Diyos. Sige nga, mag-isip nga tayo. Kasama ko, nasa akin ang Diyos. Totoo ba yun? Imagine. Ibinubuhay ba natin yon? Nakasama mo talaga ang Diyos. Pagising mo, hindi ka makagawa ng, thank you Lord, kasama kita. Diba pag gagawa ka ng kasalanan, ako po, kasama ko po ang Diyos. Parang hindi ka makakagawa ng kasalanan. Pero nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Diba? Kaya tayo nagko-confess. Dahil dahan-dahan. Pag-ibig nga ang Diyos eh. Ang pag-ibig, hindi pinipikot. Diba? Kaya may free will. Ibibigay mo ng buong kapasyahan ang pag-ibig na yon. At ang bagong kasal, in love yan, di ba? Pero paano lalago? Paano lalalim yung pag-ibig na yon? Dahil magsasama sila. Kaya tayo, pag tumanggap kay Kristo, kakasamahin natin si Kristo sa buong buhay natin. Lalalim yung pagkakakilala sa Kanya. Lalalim yung pagmamahal sa Kanya. Kaya lumalago. Kaya nagmamature. Kaya kailangan natin banal na Espiritu. Kailangan natin ang Diyos. Sapagkat sa pagmamahal ng Diyos na yan, hindi tayo iiwan hanggang tayo'y mamatay. At kung tayo'y mamatay, mabubuhay tayong maguli. Kasi yun ang promise niya. Na-resurrect siya eh. Tayo rin, mare-resurrect. Anong mangyayari ngayon? Revelation, I will end with this. Revelation 21. 6.
sabi, new heavens, new earth, sabi ni God, I am making everything new. So second coming na to ha, I am making everything new. He said, it is done. Natupad na. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. Sa mga nauuhaw, ibibigay ko ang tubig na nanggaling sa bukal ng buhay. Those who are victorious, lahat tayo, victorious, will inherit all of this. New heavens, new earth. I will be their God. And they will be my children. Natupad ang pangarap ng Diyos para sa atin. Isabog natin yon, yung news na yon. Nanyayahan ko po kayo for a prayer. Great Almighty God, I hope dahil lagi naming napag-aaralan to, lumalim, tumiim, lubos na maunawaan kung ano talaga yung ginawa ng Diyos. Napakalaking sakripisyo, napakalalim na bagay, napakataas na pangarap para sa amin na merely creations lang. Tinataas kami na halos katulad niya dahil sa kanyang pagmamahal. Sana, Panginoon, lahat ng tao ay maunawaan to. Lahat ng tao makita the purpose of life is not just for here. Tip of the iceberg lang ang buhay ngayon. Napakaganda ang naghihintay para sa tao sa buong eternity. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa grace mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po'y makakarinig po tayo ng isang tanging awit mula sa ating kapatid Jenny Lynn de Magida, kasabay po ng paghahandog. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat,
narito na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, ang ito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Oh, Tumayo po ang lahat. Manatili pong nakatayo ang kapulungan para po sa sama-samang pananalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. Mula po sa prayer group 1, ang kabataan, pangungunahan po ni G-Boy. Prayer group 2, para po sa kalahati ng kabataan mula kay Billy hanggang sa kay Kia. Prayer group 3, ang ating pong kalalakihan, pastor at ang technical po. Yung prayer group 4 po, yun po yung para sa kababaihan. Tayo po'y sama-sama ng manalangin.
natin pong awitin ng doxologia. Ay, papuri Anak Espiritong Banal ng mga taong nilalang at naglalason langit. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo. Maraming salamat sa gabing ito, sa mensahe mo. Panginoon, tunay na isang bagay ang maaring tumatak sa isip ng bawat isa po sa amin. Yung magandang plano mo, Panginoon, bilang isang Diyos, nalaman namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, makagagawa ng lahat ng bagay, at marami kang ipinahayag, Panginoon. Tayaan mo na sa ganitong kalalagayan ay malaking bagay ang natutunan, Panginoon, ng bawat nakarinig ng mensaheng ito. At makita nila na sa buhay na ito, tunay na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, Panginoon, hindi yung mga bagay na nalaman nila, kundi ikaw ang Diyos na nagkatawang tao at nagbigay ng iyong buktong na anak upang ang kaligtasan, Panginoon, ay mahayag, Panginoon. Kaya maraming salamat sa mensaheng ito, Panginoon. Ngayon din, maraming salamat sa kapahayagan na kami ay patuloy na nakakapanalangin po sa iyo, anuman ang kalalagayan, anuman ang mga kahilingan, ito yung aming ipinarating po sa iyo. Kaya maraming salamat. Tayaan mo na sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagkataas ng iyong amang lingkod, hayaan mo ng iyong pag-iingat, pagpapala, Panginoon, ang patuloy na sumaamin. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, na siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Isang magandang gabi po.